Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:52. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Pangatugang marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata Catanduanes enot na probinsya sa Kabikulan na deklarado nga insurgency free sa Bicol Region. Pusher dakop sa ginibong drug bypass operation sa Barangay Piña Francia, Naga City. Dahil paggamit nin mga paputok pigrekomendar ni Erning El Camil sa siyudad na Naga. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, serbisyo nga kapwerte padagos sa pagatud nin tabang sa mga residentes kanda probinsya nin Camarines Sur. Gobernador asinman Congressman Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte asinman Congressman Mix Villafuerte padagos sa pagduhol nin educational assistance asinman mga gamit kan mga eskwela. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga nagseminara sa Kampo Kramiya na matindanin paputok iyo lang ang tutugutan sa laog kan Naga. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdom. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, mga darakulang truck na nakaparada sa gilid kan National Highway, ipigrereklamo na kan na mga residentes. Padagos ng ipinagrereklamo kan na mga residentes, motorista pati naman mga barangay asin local official, ana mga nakaparadang mga darakulang trucks sa National Highway poon na duman sa Sipukot, Libmanan, Pamplona, San Fernando, Milaor, Camarines Sur, maging digdi sa parte mismo kan siyudad Naga. Ang mga ni ang nakaparada, naka-standby sa gilid kan tinampo poon na paiwason ang tinampo kan gobyerno nasyonal basado man sa International Highway Standard. Alagad imbis na pakinabangan ini kan mga riding public lalo na para mabawasan ang bulos kan trapiko orog na ining daiya na isisitara kan magkapirang mga autoridad. Inot ng ipinagpahayag ni Glenn Mansira kana LTO Bicol Operational Division na illegal na pagparada sa gilid kan highway bilang pagbalga sa Republic Act 4136 kung sa igwa nin pinalidad na hanggang kanselasyon kan driver license asin igwanin multa na day mababa sa 5,000 pesos. Alagan inbis
na maghiro ana Highway Patrol Group HPG lalo na sinda ana inkargado sa National Highway nariparong daipigya sisita kan mga autoridad imbis nagsasabay sana sa checkpoint kay banan ana LTO pati naman ana pagpwesto sa mga lugar na komportable sana sinda mayo manin magidibo ang mga lokal na mga pulis hali manda sa mga municipal station imbis nagsisita sana asin na ipiga ko-coordinate sa naman sa opisina kana Highway Patrol Group maging sa opisina kana LTO. Katakod kayang ka nagtalikod na simana, nagkaperang mga road crash accident anay restore sa mga nasambitan ng mga lugar. Dangan ang sarong nagiging kausa iyo nakaparadang mga darakulang truck sa mga lugar. Uli man digdiya, magibo nin magkakadigong lakdang an opisina kan LTO sa paagi kan mga district offices nganing sitaron sagkod ng multahan ana mga nagbabalga na siging parada sa gilid kan tinampo. Yaw na naman kita masita, mahagad na naman in multa. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. 2025 annual budget kan LGU Naga para sa taon 2025 padagos ang deliberasyon nagapapadagos ang deliberasyon kan sangguniang panlunsod para man sa pagplansa kan 2025 annual budget kan LGU sa Laog Naga iada basado sa pahig ni Uying Rosales konsyal kan Naga na medyo nahaloy ang orulay sa plenaryo ninuliman kan sirisimana na sa nadaa dakol ana isinisibog na mga programa asin proyekto lalo na ang opisina sa irarom ni Mayor Nelson Ligacion si Rosales dati nang nagkapot kan komitiba kan Finance and Appropriation kan siya iyo ang top notcher na konsyal asin duman pa sana nariparo kanina masaloy ang deliberasyon ng unyan kaysa mga nagkalis na mga taon saro sa mga nariparo kan mga konseho iyo anda pag-implementar mo na kanda proyekto anti-spaman anda pag-sasagibunin na budget bagay na day ini pwede ninulita base sa kuwa accounting rules and regulation sa maabot na masudod na sesyon regular ka na sanggunian panglunsod madideterminaran kung ano pang mga programa na naman ang isisibog asin ari na pundo na naman ang hahalion o babawason sa ibang mga opisina kan City Hall tanganing digdi itulod ang mga nainot ng mga patrabaho ni Mayor Nelson Ligacion na day nag-agi sa tama asin totoong proseso kung sa ina digdi ginibo si proyekto alagad mayo pamanin na pundo na pinagdidibatihan sa konsiyo nasa lang proseso asin bawal alagad okay sa naki Mayor Nelson Ligacion sinabi man kan konsyal na ang deliberasyon kan budget perming mabukas sa publiko asin pwede man magrani sa inda mga opisina kung igwaning concern manungod sa nasambit ng bagay. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal ang construction cancel site sa Kararayan na pinapundo kan City Engineers Office tamayo nin building permit pinapundo kan City Engineers Office kan Siyudad Canaga anda pagpapatindog nin bagong cell site sa Barangay kan Kararayan pigkumpirmar iyan ni Engineer Albo kanda hapoton na manungod sa nasambit ng bagay. Sigun sa iya, magkakapir ang mga residentes na nagpaabot nin reklamo sa saindang opisina asin digdi pinapaberipikar kung nag-agi ni sa tamang proseso. Kanda makaulay kana mga personalized and smart communication and bit-bit pa sa nanindang papel iyo ang resolution of no objection ali man sa sanggunian na barangay kana Kararayan kana puton kun sa in and building permit mayo ining naipresentar alagad sabi kan representante kan smart on process padaan application for building permit dagdag pa man ni Engineer Albo bako na ini anda primerong beses na pagbalga kan mga communication companies sa pagtugdok nin cell sites daiman dapat resolusyon sana kan sanggunian barangay
barangay ang kinakaipuan para maipatindog ang turi kanda sarong cell site asin na kung na talagang no objection dapat mayo na ni nagkukontra gikan sa mga residentes gikan sa haraniya na ipapatindog na turi. Sigun pa man ki Albo, klarong pagbalga ini sa Building Code of the Philippines asin pinapundo na ang pagpapatindog cancel site o patrabaho sagkod sa mag-apply sinda nin building permit gikan sa City Hall kung sain mabayad sinda asin malaog na naman ning kwarta sa City Hall. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigpurutol na mga kahoy na diskubre sa protected area sa Mount Isarog, sakop kan siyudad Canaga. Buyit Padere sa detalye. Dahil pag-iraray na kanood, iniandalagan kan mensahe kan Watershed Management Division Canaga City Environment and Natural Resources matapos na madiskubre ang nasa 30 pinurutol na kahoy sa protected area kan Mount Isarog Natural Park. Sigon kay Alex San Jose, nakareceive sila ng report dapat sa buot nakakalbo ng parte kan Mount Isarog kan nakaaging Desyembre dahil man klarado kung sa parte huli sa 664 na hektarya ang protected area kaya tulos na naglibot ang forest ranger asin nakadaw ang mga iniling talubing power so kan paparanin ang mga ini pinaputukan sindaling balin atras ang mga forest ranger inaagahan, nirisbakan ka mga forest ranger ang lugar, kaibahan na ang PNP, Department of Environment and Natural Resources, Protected Area Management Office, City Sindro, PSO, asin lumana na hiling sa may partikan Inarihan River at Hot Spring, ang mga pinurutol na kahoy na sa pangani alagal aral ang kauna, sigun kay San Jose, 2015 itanong ang mga kahoy, alagad siya na taon pa lang ang mga kahoy, puro tulon, kanda ibistalong mga suspetsado. Para sa BBS News, Buyit Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa Bareta pa kita sa lado lokal road accident sa tulay kan kararayan kan nagkaperang mga motorista padagos na namamatian asin na irerestro sudod-sudod na i-record na mga road accident sa pinagpreparar na tulay dyan sa parte mismo kanda kararayan ini matapos na maraot durante kanda tropical storm na si Christine ana mga motorista da iya pinagatutuyong nagkakasirimplang sa tulay rason kan pagkakairido kan mga ini basado sa payag ni Kapitan Rodrigo Agravante kadakol pang gamit sa pagpreparar ana yaon pa sa lugar da ipanahali ultimong mga gapo debris asin alpug yaon pa man giraray an sa indang barangay katuwang ana mga tanod nagkukundukta man in traffic assistance sa nasambit ng lugar alagad itong mga heavy equipments o heavy vehicles arog kan darakulang mga truck pinag-aabisuan na daina mo na mag-aragi para manda sa pagpapasiguro ka na nasambit ng tulay asin peligro marurumduman ka na magpos an alkalde kan siyudad Canaga na pasabol na daan nasambit ng tulay alagad makatakuton taday paman tapos totalmente ang pagpapairay kunbaga pakurusugan na sa naman nin buot o guardian angel kung maagi ka sa nasambit ng tulay an pahayag kan alkalde dapat kuta na papagiho na ana mga bihikulo kung tapos ng mairahay ang sinambit ng tulay. Apurado na naman si Mayor Nelson Ligacion. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal maging biktima kan RG Investment scam pwedeng magreklamo sa opisina kan SEC o Security and Exchange Commission. Pwede na magsumiter nin reklamo ang mga nabiktima kan RGA Investment Scam sa opisina kan Security and Exchange Commission sa Kabikulan. Yan ang pinagkumpirmar ni SEC Bicol Regional Director Abogado Norma Tana Ulaya. Siguna sa opisyal, kinakaipuan lang na magpasiring sa indang opisina o magsumiter
via email and reklamo kontraman sa RGA Marketing sa probinsya kan Camarines Sur pinagkakarkulong igwa nin 600 sa gudang 800 na mga individual subuot and posibleng na-scam kanya investment fiasco na uminabot sa apat sa gunang 6 milyones pesos ana subuot posibleng nakulikta bako lang sa probinsya kan Camarines Sur nakapamunga biktima ana RGA kundi sa iba pang parte kan Pilipinas. Paglilinaw ni Abogado Ulaya na dapat pasaro-saroan na pagsampa nin reklamo o complainant per petitioner. Ibugtak sa naka na complainant kun si Isay an personang nakatransaksyon ninda peraan pinag-invis peraan porsyentong dapat nakikitaon mode of payment dangan ebidensya kan pagbayad arog kan resibo o screenshot kan banka transfer kundi kaya mapasiring sa opisina kan SEC duman sa parte mismo kan siyudad kan Legazpi pwede mandang isend sa email na SEC Bicol at sec.gov.ph. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Camarines Sur Piso Federation Conference ginibukan sarong aldaw. Darrell Banya sa detalye. Ginibukan nagatalikod na aldaw ang Camarines Sur Peso Federation 4th Quarter Conference na ilatindiran asin pinanginutan kan mga peso managers kaibaan mga job placement officers asin mga personahes gikan sa Manila inabanwaan sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Sa sinambit ng pagtilipon, ginibuan assessment kan mga ibinaba na programa o polisiya na tig-implementar ka na dole sa mga peso offices ngunit na taon 2024. Presente sa aktibidad si Regional Director Imelda Gatinao, Kandole Bicol, siring man ang pamayo Kandole sa Camarines Sur na si Maria Ella Verano. Ang yaon man ang Peso President ng probinsya ng Camarines Sur na si Rodesia Toralio. Asin nakisumaro man sa aktibidad si Naga City Administrator Lito Del Rosario. Tig-anunsya sa sinambitang pagtilipon na ang sila ni Naga sa paagikan Metro Naga Peso ang liwat na nominado para sa kategorya kan Best Peso 2024 Award na kung saan nakatalaan i-anunsar ang mga manggagarana sa year-end planning as in man assessment night kan Department of Labor and Employment. Dagdag na baleta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, street vendor sa sentro kan Naga tiga pali sa pagbayad nin plasada sa laog nin sarong bulan tanganing makatabang sana sa pagbawi sa hanap buhay. Tiga Marhaykan Market Enterprise and Promotion Office na muna dain na singilon ni na plasada ang mga street vendors nagahirilingan kaya asin na nahiling ni Mr. Mona Florendo pamayukan na mipo na saruan mga vendors sa grabing nabiktima kana pagbaha asin man da distroso kan nagtalikod na baha digdi sa laog Kanaga darakan da Bagyong Christine pigmarhayman na palihison nin sarong bulan para man imbisa ibabayad sa syudad maidadagdag naman sa pagruling kan tindang ipigpapabakal kan mga ni dagdag pa man ni Florendo dawa na ngani day pa inilalakaw and ordinansa digdi alagad base man sa pronouncement sa inda ini ipapasunod para man sa kagianan kana mga paratenda sa laog kanda sentro Kanaga kung susumadaon man ana aldaw na plasada aabuton man sa 1,000 peso an kada stool an nakukulikta kada bulan kada saod o kan opisina ni Florendo. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, mga nag-sumiter o mga nag-seminar sa Kampo Krami na matindakan mga paputok, iyo lang ang tutugutan na makapagtenda sa laog kan syudad kan na Naga. Boss o Kaisminda sa detalye.
Nagkumpirmar ni City Director Erwin Rebellion na pinadara na sa Indakan na Campo Crame ang listahan ang mga materindanin na paputok na nakakumpleto sa pirang aldaw na seminar na pinagkondiserkan na kaaging bulan. Sigon kay Rebellion, magiging mahigpit ngunyan ang sa indang opisina ninghuli naman sa kadakol subot na mga inot ng nakarulusot na mga paratinda na day manag seminar alagad ini ang nakapag-display kan sa indang paninda alagad ngunyan kinakaipuhan nakadisplay na an sa indang mga patutuon na sindaan nakatapos ning tulong aldaw na seminar na pinaggibo naman sa Campo Crame an nagabos sa mga paratindanin paputok nationwide an nagabos sa aratinder sa tulong aldaw na seminar kung kaya magiging mahigpit subot ang Naga City PNP sa pagsitar kan mga paratindanin paputok kunya na panahon ni nakapaskuhan. Dagdag na bareta sa lado lokalos karismenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, alas 8:40 nin pagkaaga kasunma sa J. Hernandez Avenue kanda Dakupon. Ada akusadong si Madeline, 62 anyos mayagom, sarong employer kanda negosyo idi sa laog kan siyudad Canaga. An mandamiento de aresto gikan sa sala ni Honorable Judge Pablo Pumaranda III. Huli man kan kaso nga pagbalga sa Section 22, Paragraph A, kanda Republic Act 8282 o ang pinag-aapod na Social Security Law na may rekomendasyon na piyansa na 24,000 pesos. Ang akusadong employer na patunayan subuot na may probable cause sa daikani pag-remeta sa SSS kan sa iyang mga empleyado rason sa iyang pagkakadakop. Si Madeline dinarasa kustodiya kan Station 1 kan Naga City Police Office. Ana SSS perang bisis naman na nagaparalibot sa mga establishmento digdi sa laog kan siyudad Canaga asin man sa probinsya kan Camarines Sur. Iyan tangani man magapadara nin warning asin pagirumdum sa mga employers mapadakula man usadit an sa mga negosyo na magkomple sa pinagahagad kan ahensya arog kan monthly remittance o monthly contribution. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang MNWD dainggo na maputula ni na tubig sa mga konsumidores na may moroso sa tubig. Mayo nin purutulan sa supply kan tubig ngunya na bulan kanda Disyembre sa gabos na mga konsumidor. Area coverage kan Metropolitan Naga Water District. Iyan ang pinagkumpirmar ni General Manager Florenzo John Mongoso Jr. sa paliwanag ni Mongoso. Si inaprobaranda ng moratorium period kan Board of Directors sagkod ng katapusan kanda Nobyembre. Alagad weekend kanda ini ada isinibog sa Disyembre 2 aldaw kanda nasambit ng pagkakaigwa ninda pagsigil ana pag-disconnect gigibo na sana sa New Year basado man sa desisyon kan manemento. Iyan huli naman kan kasiributan ngunya na panahon kan Christmas holiday o Christmas season. Kadakul na mga holidays ada maarabot pa anda nakalis na aldaw dakul pa kaya ana nahandal na tibaad maputulan nin tubig ang mga konsumidor na dai pa nakakapagbayad sa ng pagtapos kan moratorium period kung kaya decision kan MNWD na dai na muna purutulan saro sa magabat na konsiderasyon ana nangyaring pagbaha sa siyudad Canaga huli man kan bagyong Christine kan nagtalikod bulan kan Oktubre. Sa mga konsumidores na may moroso kinakaipuan na lang bayadan nin kabilugan an water bill pon man kan nakalis na bulan. Abiso pa man ni Mongoso na kung may mga kakayahan man na magbayad marhay na bayadan na para daiman subuot magpatong-patong
ang bulan na babayadan sa konsumo sa tubig sa MNWD. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, taga-Karanan Pasakaw Camarines Sur nakakulungon yan sa Tinangis Provincial Jail liwat na pinagserbihan nin warrant of arrest. Mike Gravito sa detalye. Narto ko dyan na madudugangan pa ni nagkaperang taon sa laog ka na Tinangis Penal Farm in Jail dyan sa Badaan ka na Pili Camarines Sur at 43 hanggang sa soltero na residente kan Barangay Karanan na Sabado at kan Pasakaw na natubang sa kasong acts of lascivious business matapos na ini ang liwat na serbihan ng mandamento na aresto kan mga autoridad sa Republikan sa PNP Pasakaw pasado alas 3:02 ni hapon kaso 2 yan sa Provincial Jail in the Penal Farm sa Zone 1A Barangay Tinangis Pili Camarines Sur kan Tuyuhon kan mga kabuhan kan Pasakaw Municipal Police Station. Ang persona kang nakakulong na si Marlon de Ramos sa Sadantecan Barangay Karanan ang nasambit ng akusado ang natubang sa kasong act of lascivious business sa paglapas ini sa Republic Act 7610 iguaman ng piyansa na itinagtutugot ang West na nagkakantidad 180,000 pesos sa naunambitan ng kaso para sa iyang temporaryong libertad. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito Bareta, Higurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal kan Disyembre 2 nagkaiguanin educational campaign na ang CIP company na nakabase man duman sa Denmark na iyo ang inota na mapatindug kan pinagapod na offshore windmill dyan sa San Miguel Bay sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Alagad sa maabot na pizza kensi kan bulan kan Disyembre, saro na naman na kompanya na maabot na iyo na City Permand na matindugmanin sarong onshore windmill sa nasambit ng lugar. Alagad sagkod na nga daisubot na justify ang nasambit ng mga kompanya na magbugtak nin solar energy asin day magusto ana mga parasira ada probinsya asin LGU Calabanga dai matugot na magpuon kan sa inda mga patrabaho o konstruksyon sa nasambit ng lugar. Uya si Mayor Eugene Severo kanda Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. December 2 actually ganing education campaign si sarong kumpanya si Copenhagen, and then igwa din maabot sa December 16 kung ako nagkasala City Foreman ini man si onshore. So bakul po sinda na naka line up ang assurance nilang digbiday kami matugot or mayong matugot sa probinsya and sa munisipyo ning construction as long as the ininda ma-justify and the mag-agree si mga stakeholders kasi ang major stakeholders na siyempre mga parasira sa po. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Eugene Severo kanda Banwaan kanda Calabanga, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, aprobado kan sanggunian panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur, anda plano ng pag-utang kan na LGU na buwa nin kantidad na 450 million pesos para sa mga programa na i-implementar kan lokal na gobyerno kan na Banwaan kan na nabuwa na siyertong papakinabangan kan na mga residentes kan na sinambit ng Banwaan. Sigun kibukal Warren Sinyar, ang chairman kan Committee on the Finance and the Appropriation sa laog kan sangguniang panlalawigan, daiman subuot nin problema ang pag-utang and kagayunan nga ni subuot sa pagutang ninulit igwa nin grace period na itinataw ang mga bangko nin tulong taon sa mga LGU sa kalang subuot masingil ang bangko kana principal asin interest pagkatapos nin tulong taon basta day lang subuot maglampas sa 20% kan budget kan LGU. Ang Camarines Sur may 7 bilyones pesos na budget na tinutugutan na makautang nin 1.4 billion pesos kanda Department of Finance uya si Bukal Warren Sinyar. Utang na ka mga munisipyo baga arkang kasulod ikaprobaran ng mga nabuwa mautang ng 450 million. Okay man lang ang kagayunan man kaning pag-utang tam nangyayari may grace period tinatawan sa mga
bangko ng 3 years ang mga LGUs. On the 4th year, saka lang masingil kang principal plus interest. For in the first 3 years, interest lang muna. So, garo piga-advance mo lang sa imong NPA. Pero may basta di ka lang maglampas duman sa 20% kan sa imong budget. Pwede ka hanggang 20%. Ang probinsya ng Camarines, allowed kami kung budget ni kulang mga 7 billion, times 2, 20%, 140, 1.4 billion. Diba? Ang every year ni. Ay para yun pang maray, baka bagabot yan sa 1.4 billion na amortization every year. Siguro babayaran nilang garo mga 400 million. Para yun pang maray. Para kami mag-abot naman sa ceiling na 20% ng budget. So, yun ang padalagan ko niyan kasi tuyang gobyerno. Artiyan kan mga pahayag ni Bukal Warren Sr. kanda Chairman kan Committee on Finance and Appropriations sa laog kan Sanggunian Panlalawigan kan Camarines Sur. Ang Camarines Sur, base sa inaprobaran kan Department of Finance, igwanin net baro o pwedeng mag-utang ni 3.6 billion pesos. Alagad ang piga-abil sa naman ni Gobernador Luigi Villafuerte 1.6 bilyones pesos na para man sa infrastructure project kan Camarines Sur. Maski ngani ang DBM nagsasabi na dapat 3.6 bilyones pesos ang utangon kan probinsya kan Camarines Sur. Pero iyan dai piga ubos ni Gobernador Luigi Villafuerte asin igwasana nin 1.6 bilyones pesos tanganing itustos ipairahay sa mga infrastructure project sa laog kan Camarines Sur. Kaya igwapan nin tada na 2 bilyones pesos para sa rekomendasyon kan Department of Finance para sa probinsya kan Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag pa ni Bukal Warren Sr. Padagos yan. Padagos yan. Padagos yan bigalagan na ako yan. In fact nga niyang probinsya ng Camarines Sur, igakuta na bagang ang net borrowing capacity ng province, 3.6 billion ang pigpaluwas kan Department of Finance. Pero ang pig-avail lang ni Gov. Luigi, 1.6 billion lang sa mga infrastructure projects ng Camarines. Sabi mong 3.3 ang net borrowing capacity ng province of Camarines Sur 3.6 billion approved ng Department of Finance. Ang pig-avail lang ni Gov. Luigi Villafuerte 1.6 billion sana. So may tala pang 2 billion. Saka ang interesting baba lang. Kaya man risk ang mga bangko. Automatic pag-abot ng NPA, kikidar na ninda si amortization. Kaya yaon na siya na sa inda. Province of Camarines Sur, ang interest mo lang in 1 year, pero baka more or less 3% plus every ang 1 year mo. Ang sarong taon na ang interest. Kaya baba lang. Kaya magayon man mag-avail ka yan, bagay lang. Ang LGU, they man malulugmok sa pag-utang ninda, may limit man sinda. Hanggang pag-ibo kang budget, they should mag-exceed sa 20%. Kung nag-exceed ka, pagpasar mo kaya, hindi man pwede makapasar ka ng annual budget na may ang utang mo, amortization, lampas na sa 20%. Tama. Ayun, baka. They pwede. Artiyan kan mga pahayag ni Bukal Warren Sr. ang Chairman kon Committee on Finance and Appropriations sa laog kan Sanggunian Panlalawigan kan Camarines Sur. Priority man kan na probinsya kan na Camarines Sur, iyo ang mapadapit sa serbisyong kapwarte, kabali na ang mga quick response asin na educational. Iyo ang piga papasiguro ni Gobernador Luigi Villafuerte. Kaya sa budget sa 7 million o billion pesos na budget kan probinsya kan Camarines Sur para sa taon na 2025 ang nasambit ng mga programa ang igwa nin dakulang pundo na pinag-alukar ang probinsya kan Camarines Sur. Uya pa si Bukal Warren Sr. Iyo tabi. Oo. Dakulang bagay na yaon yan, ang kapwerteng yan. Pagkabot na kuyan nila.
may tatabangan. Dakas Pero kita, may priority yan, may Go Luigi. Priority yan sa budget niya. Tiglag niyan gayo yan. Wow. Nakalanad yan. Pati nga din yung mga quick response ka. Pati fund, kaya talaga pigpasiguro na igong bastanting fund para dyan. Padagos yan. Padagos yan. Padagos yan bigalagan na Artiyan kan mga pahayag ni Board Member Warren Sinyar, Chairman kan Committee on Appropriation kan Sangguniang Panlalawigan, asin representante kan 3rd District o 1st District na probinsya nin Camarines Sur. Patugang yanan katiripunan kan mga barata lokal sa barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos po, kansay do pong pagantabay, salamat po mapa sa tuya pulugod, an biyaya patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.